So ngayong araw, troubleshoot natin itong ating Mio 125. So ang case natin ngayon ay meron siyang tinatawag na code 46. So sa tingin ko yung iba sa inyo ay familiar dahil nandito kayo sa channel ko. Ngayon, paano ba natin malalaman kung meron bang code 46 ang ating motor? Ganito lang yan. Una sa lahat, bibilangin natin yung mabagal na bit dito or mabagal na blink at bibilangin naman natin yung mabilis para malaman natin kung code 46 yun. Patayin ko ulit. Siguro nakikita naman dyan sa camera, no? Bilangin natin, ha? One, 2, 3, 4. Apat na mabagal. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ibig sabihin, code 46 nga ang problema nitong motor na to. So, kapag code 46 ba, ano ba ang maaaring problema? Most of the time, ang problema niyan, mga kaibigan, ay yung tinatawag nating regulator or rectifier. Ganito yung itsura niya. Sa ngayon, meron tayong spare dito na regulator. And hopefully, ito ay gumagana. At once na mailagay natin to dito sa ating Mio 125, mawawala yung error na yan. Alright, so para dun sa mga nagdi-DIY katulad ko to. Alright, so disclaimer lang mga kaibigan. Again, hindi po ako expert pagdating sa motorsiklo, sa pagiging mekaniko. Lahat ito ay natutunan ko lang sa true experience. Ayan. So ano ba yung mga kailangan natin? Una sa lahat, kailangan natin ng bagong regulator. Or kung may spare kayo na working na regulator o rectifier, sige, okay lang yan. Pero ang i-recommend ko sa inyo yung original na regulator para walang problema in the future. Siyempre, kailangan din natin ng tools. Nandito yung ating Phillips. Then, kailangan din natin ng Allen wrench. Okay, so ito yung common natin na Allen wrench. Okay, ang dumi no? Pero okay lang yan. Okay. So, una natin gagawin is kakalasin natin. Ayan. Kakalasan natin to. At bubuksan natin yung regulator. Try nating palitan. Okay. In case na may encounter kayo na faulty wiring, malamang yun yung problema. So, pwede kasing regulator. Pwede rin naman yung mismong kuryente na dumadaloy sa motor natin. So, kapag hindi kayo sure, pwede nyo dalhin to sa mga mekaniko or sa mga magaling sa electrical, malamang matutroubleshoot nila. Kasi kalimitan, may kinakain ng daga o kinakagat ng daga yung kanilang wiring. So, sige, kakalasin ko na. So yan, tanggalan natin yung front cover ng ating headlight. So saan matatagpuan yung ating regulator? Matatagpuan yan, ito kaibigan. Daan nyo, nandito lang yung regulator. So yan yung papalitan natin. So tatanggalin ko na siya. So una sa lahat, para medyo malinis yung gagawin natin, tanggalin mo natin itong mismong front cover or itong ating headlight assemble. Or headlight assembly, rather. Tabi muna natin siya para di siya makabala. So, yan. So, once na matanggal yan, medyo madali na tayong kumilos. At ma-remove natin yung luma nating regulator. So, yun. Tanggal. So, ito siya. Makikita naman siguro dyan sa monitor natin. Okay. So, kung mapapansin nyo, no, possible din kasi na may problema rin sa electrical, lalo kapag di maganda yung kabit ng mga wirings. So, na-check ko na yan. Medyo okay naman yan. So, possible talagang problema dito sa motor natin is yung regulator rectifier. Ito siya. At papalitan natin siya ng,
ito, spare natin. So hopefully, hindi na natin siya ma-encounter yung code 46 dito sa MIUI 125i. Kabit ko na. So yan. So hopefully, maging functional siya, no? So, testing ko muna. Or pakita ko na rin sa inyo agad. So, kakakabit lang yun. So, dapat mawala yung blink nito habang nakapark. No, kapag in-engine kasi, pag pinandar kasi natin, makikita nyo na may engine, check engine. Pero kapag ganyan, at nawala siya, nawala yung blink, so yun, meron tayong problema. Okay. So pag ganyan, ang pagkakaalam kasi ng motor natin, meron pa siyang error. Ngayon ang gagawin natin, i-start natin. No? Ayan. Start mo lang muna natin. O yan. So kita nyo, nawala yung check engine. So ganoon yun. Kasi naka-store pa siya sa, parang meron siyang memory na kung saan, kapag may previous problem yung ating motor, alam niya na may code 46 pa na ganun, kailangan mo siyang i-on or i-start yung ating motor. Ngayon, ang gagawin ko, papatayin ko siya ulit at i-on ko ulit yung ating motor. So, dapat wala ng blink to. So, ibig sabihin, naging successful yung ating installation ng regulator rectifier. Nga pala, ito yung luma natin, no? Lumang regulator. Actually, spare lang yung nilagay ko kanina. And kung mapapansin nyo, wala na siyang blink. So, ibig sabihin, naging successful yung ating installation of regulator rectifier. Yan po kapag code 46 ang na-encounter nyo, papansin nyo, yan pa open pa siya. So yung mga kaibigan, no, naging successful yung installation natin. Ngayon, ibabalik ko na siya sa dating lagayan niya. So ibig sabihin, nag-charge na yung ating motor ng maayos. So mission accomplished. So gagawin natin, kabitan natin ulit. Okay, nakikibitan natin lahat ng tornilyo. Ngayon, testingin natin ulit kung naging successful yung installation natin ng regulator, rectifier. Siya yung nagsisilbi kasing charger ng ating battery. Pag wala yan, malulubat kasi yung ating motor. So una, bubuksan ko muna. Tingnan natin kung magkakaroon ng code pa dito. Pigilan natin siya ng ilang segundo. At kapag wala kayong nakitang code, ibig sabihin successful talaga yung ating regulator na nilagay na spare lang. Pero sabi ko sa inyo, ni-recommend ko sa inyo yung original talaga na regulator ang kunin nyo. And buksan natin or start natin yung engine.
Ayan. Kapag binuksan mo yung motor mo, automatic yan. Kapag merong code 46, magkakaroon ng check engine yan. Makikita natin dito, mag-yellow to. So dahil nawala at naging dire-diretso lang at wala naman siya dito na alright, wala namang nakalagay na sign na check engine. So ibig sabihin naging successful yung ating installation. Kung may bago natutunan dito kaibigan sa ating video, please like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam.